Ito na po yung update natin mga kababoy sa ating 11 piglets. Pangalawang araw po nila ngayon, simula po ng pinanganak. Ayan, napaka-healthy po ng ating mga piglets. Ito po ay may 4 na babae at 7 lalaki. Kahapon ay kailangan pa natin silang bantayan para i-ano natin sila kung saan yung didi nila. Pero ngayong araw po na to, ay alam na po nila mga kababoy kung saan yung didi nila, yung pagmamayari nila. Kaso, ay kailangan pa rin po natin silang bantayan dahil 2 days pa nga po ay yung mga ganitong pangyayari talagang hindi yan maiiwasan, yung nag-aagawan pa rin po sila ng kanilang didi. Yan, kahit meron na po silang pagmamayari. Kaya pag ganyan po, nagagalit po yung Mama Peg at ang mangyayari niyan ay kung sa Bisaya pa, takluban o kaldero, dadapa po yung inahin, kaya mahihinto na po sila sa pagdididi. Habang ano po mga kababoy, magpapalit po ako ng kanilang higaan habang nagdididi pa yung ating mga piglets, kasi basa na po yung higaan nila. Tuwing umaga at saka hapon ko po ito pinapalitan. Yan, at mas maganda po ito gamitin kaysa sako. Dagbuan ko sila, nag-ilugay na ba? Mag-ilis ako sa biddings. Siguraduhin lang po natin na wala pong insekto na kasama yung mga dahon pag kukuha po tayo. Mga kababoy, yung iba pong mga, lalo na po sa mga farm, ay hindi na po sila gumagamit ng ganito, yung crib ng para sa mga biik. Pero sa akin po ay kasi nga hindi po tayo naka-inject sa ating inahin, kaya kung nakikita nyo po parang medyo matamlay pa po siya. Minsan lang po siya tatayo. Siguro sa isang araw, mga 2 or 3 beses lang siya tayo para kakain. At saka tubig lang din pa po muna yung ano niya. Hindi pa po talaga siya kumakain ng pure feeds. So, ang ginawa ko po ay talagang ikukulong ko po yung mga biik para naman po ay makapagpahinga yung inahin natin. At pati yung mga biik din po. Kasi hindi pa po sila naputulan ng ngipin. Dito talaga sa amin, 3 araw talaga bago pupunta yung technician. Sinubukan ko silang hindi tanggalin dun sa inahin, kaso lang nag-aaway po talaga sila sa didi mga kababoy, at yun nga, magagalit yung inahin, tapos maya maya inaano nila yung didi ng inahin nila, kaya hindi po nakapagpahinga yung inahin natin. Kaya mas maganda po na i-crib ko na lang po muna yung mga biik natin para makapagpahinga yung inahin. Total maya maya naman po yun din siya nagpapadide. Every time na magtatawag siya sa mga biik ay pinapalabas naman natin yung mga biik. So inurasan ko pala to sila kagabi, every 1.5 hour yung pagdididi nila, kaya maya maya talaga mga kababoy, puyat po talaga pag ganitong mga edad ng mga biik po natin. Ito na sila mga kababoy, oh. Yan. Kasi nagtutulungan sila na para i-flat yung higaan nila. Yan, tuwang-tuwa din sila pag ganito, pag bago yung nilalagay natin na dahon. So, bukas pa pupunta yung technician natin. Kachat ko natin siya kanina para magputol ng ipin, mga buntot, at mag-inject ng iron. Ito, pangalawang araw na ngayon, meron pa rin pong lumalabas na puti, pero pakunti-kunti na lang po yun mga kababoy dito sa ano niya. Yung galing sa loob. Meron naman po, pero pakunti-kunti na lang. At saka yung ginagawa ko, talagang sinasabon ko talaga yung sahig para wala pong mga langaw. Yan. So, napaka-healthy talaga natin mga biik. Dito naman po sa kabila, itong nag-iingay ay yung ating dumalaga. 7 months and 19 days po mula nung pinanganak, at 19 days din rin po simula po siya nung na-EI. So ito na yung pangalawa nating gagawing inahin. Anak din to ng ating inahin na si Joanna. So yun lang po muna yung update natin mga kababoy.
Ayan, ang lulusog po ng mga piglets natin. Happy farming po sa lahat!